every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Pero doon tayo na buhay din eh. So ayan, sinusukatan na yung ating grillings dito sa 3rd floor. 43,400 pesos. So kumpleto na yon, buong sidings na yon. Ibig ng Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Ma, daming gifts ni Joven. I-ano mo na lang yan. Kasama. Ano eh? Dapat nga sila magkabilis sa'yo. Oh, pasabog. Thank you so much, Ate Aileen. So, lahat ng sightings, palitada na talaga siya. Finger heart. Finger heart. Mag-iwagin mo! Hi mga nagbabanag! It's your mother, Nak Bulimel, and welcome back sa aking YouTube channel! So ayan, for today's video, it's Monday. And ayun, sabihin nun, tuloy na ang gawa dito sa ating nakbabahay. And ayan, gusto ko lang kayong i-update sa progress na nangyayari na ngayon sa ating bahay. And ayun, kahapon nga walang gawa, nagkaroon lang tayo ng kwentuhan, pinakita ko lang sa inyo yung progress na hindi ko napakita nung nakaraan. And rest day ng ating mga Nakba Warriors. So ngayon naman is first day ulit ng gawa nila since Monday for this week. And ayan, I'm so excited sa progress na mangyayari. Pero ganun pa man, dito si Mama ngayon dahil ginagawa niya ako ng merienda. So, Ma, what are you cooking? Magprita ako ng egg. Egg. Yes, kasi wala pa kaming kain. Papalaman dito sa tinapay. Yes, kasi bumili ako ng whole wheat bread. So, ayun yung namin. Tinapay, para kahit paano. Medyo healthy. Bay, Ma. Parang may tumatalsik na mantika. Magluluto si Mama ng egg lang para sa atin. Egg with orange. Ano? Orange. Ano? Pakanaya. Royal. Royal? Royal orange. Hindi, yan. Ano, partner. Akala ko yung egg lalagay dyan royal na orange. Yeah. Ayan. Pwede rin. So, ano yan? Grocery, update. Wala na. Konti na lang. Konti na naman lang. Ang nahuhugot ni Kuya AJ na mga biskwit. So, as yun yung pinapagamit. Ayun, as I was saying, ginagamit ko na to. Ito yung bigay ni Ate Aileen na ginger, tea. So, sinasabay ko siya sa Lipton tea. Sobrang sarap mga nakbabanat. And feeling ko, sobrang healthy niya. Feeling ko lang naman. Pero oo, mukha namang healthy talaga siya kasi combination siya ng honey, citron, tsaka ginger. Tapos, iaano ko siya pag once nagtitimpla ako ng Lipton. Kasi tuwing gabi, nagli-Lipton ako na tsaka para, maalis lahat ng mga toxins na tinake natin ng buong araw. Tapos ito, nabili ko to sa Baguio ata to, na hindi ko pa siya nagagamit. So, I am so obsessed with ginger, ganyan. Pati ito, meron pa. Ayan, ginger brew. Turmeric. Basta iba-iba yan eh. Ayan. Obsessed ako sa mga ganyan. Ayan! Pasabog. Ay, papasabog. Ito si Jillian. Hi, Ana. A lot of people are talking in the comment section that you are so beautiful. So, alam ko naman kasi mana ka sa akin. Yeah, mayatid ko siya dahil may practice daw siya. Kagabi, ano oras ka umuwi? 9:30. Bakit gano'n na may practice yun? 7:30 sila It's field trip. Field trip. Anong, sige. Eto, ano na ngayon? Tawag dito. Ano yung mga destination yun ng field trip? English, Kasi nakita ko para pumunta kayo sa National Museum. It's like Museum for Rizal.
like bahay niya. Oo. Like, yeah. Sa Manila yun, di ba? Yeah. Alambar, Laguna, like that. Oh, tapos, ano pa? Enchanted. Gardenia, syempre, Pilpan. Yes. Acting yan. Ayun na pala. Magkano ang bayad sa field trip na ngayon? 1,700. 1,700? Daga sa bulsa ng mama niya. Ha? Daga sa bulsa ng mama niya. Wait lang yan. Gusto lang makasama. 1,700 na ngayon yung field trip. Parang naabutan ko yan dati, 800, 900. Tapos maraming destinations. Pero syempre, hindi mawawala ang paborito ng bayan, kundi ang Gardenia. Kasama ka ba dyan dati? Oo, ma. Ay, hindi. Nakasama ako high school na, pero elementary, wala tayong pera. Wala kayo. Wala. Tapos yung high school, ma, alam ko, kaya ako nakasama nun kasi pinangutang mo yun. Sa Bombay. Nangutang ka sa Bombay para makasama ako ng field trip. O kasi, mga nakbabanak, nakasama ako ng field trip. 4th year na. Last year ko na sa high school. Kaya sabi ko, hindi pwede. Gusto ko makasama ng field trip. Pero, ayun, taon-taon naman kasi, parang pare-pareho lang din ang ng mga destinations sa pinupuntahan. Thank you, kasi naranasan ko pa rin. Mangutang man si mama sa Mumbai, nabayaran naman na yun. Nakaraos na. Yes. Tapos pagsimulan mo ng tao. San mama mo? Umalis po! Ayan na, niluto ni mama. So may natira palang ham tsaka meatloaf. And so kakainin ko yun, mapagbalik ko, hatid ko lang si Yana. Are you gonna join me? Yes. And tara. Hatid ka No, muna I'm namin. late na. So ayun mga nakbabanak, bago pa man ipakita yung update sa inyo. Alam ko excited na kayo sa update ng nakbabahay natin ngayon, lalo na sa tindahan ni mama. Pero yeah, ihahatid muna namin si Yana sa school. Kasi may practice sila. And sasama si mama. Tawag. Roger! Let's go! Ang bike. Here's Lola. Hi, Lola. Hi. Yes, Mama. Let's go. Teka. Sabi mo na. Here's Lola. Hey! Dali na. So ayan mga nakbabanak, we're off to go. Ayan, ingat sa amin. At wag kang magpapalate na naman dahil tatamaan ka sa akin. Uyan namin 5. Hawakan mo na nga lang to, B. Parang maano eh. Huwag mawarangan yung ano ah. Yung ano to. Yan, ganyan. Oh, may motor ha. May sinigol. Wala na? Okay. We're going on a trip in a favorite Rocket ship. nakpa-ship. Ba't di mo matapos-tapos ang practice nyo, Yana? Hanggang alam. We only have 2 days to practice. You only have 2 days left. What kind of performances are you preparing? Ballroom. Ballroom and just a ballroom? Yeah. Is that for the whole class or your class is subdivided? Subdivided. How many groups? It's by pair. More than enough. 5 pairs? By pair. 5 groups? By partner. By pair! Yeah. So, what's your partner looks like? Is it a boy? He's gay. He's gay? Okay. Now I'm ready. Kala mo talaga, mayayaman eh. E-bike lang naman.
Ma, in English pa. okay lang yan. Inulugaw pa rin natin ito monthly. Practice lang. Malay mo. Malay mo, next time. Makarapit tayong Amerika, dapat matuto na tayo mag-English. Next time, di ba? Bike, tas car. Next time, kariton na. Nakakalakal na wala nang pambayan. Pwede naman. Hindi naman nakakayang bumalik dun sa gano'n, mga lakal. True. Doon tayo na buhay din eh. Oo, mga lakal ganyan. Gusto mo na matuto ng English lang? Anong English lang ano? Papunta ka parang pabalik na ako. Kinukurot ako ni Lola. Wow, ganyan. Okay lang ba? Kahit ako hindi ko alam eh. So ayan mga nakubanak, nahatid na natin si Yana, kaya naman mag-update na tayo sa ating nakbabahay. So yung pagkain natin mamaya na sa loob kasi may mga i-share ako sa inyong thoughts sa mga bagay-bagay. So let's go! So ayan mga nakbabanak, si Papa pala ay gumawa today. At saka si Kuya One. Si Kuya Piket ay, hindi po ba siya pumasok Kuya One? Ha? Ako na rin po sa So, ayan, si Mama, viewer. Kakatid lang kasi namin kaya na. Ano masasabi mo na unti-unti na talaga nababuo yung tindahan mo? Ganda na nga ito, pinagmamasdan ko nga eh. Na? Nakakatawa. Nakatawa. Tsaka, pinapatayan ko si James Reid. Si James Reid? Ay, supportive James Reid. James Reid. Inaano ka ni Mama. So ayan mga nakbabalak, ang ginagawa ngayon nila Papa ay skim coat. So pa sa tingin mo, bakit mahalaga ang skim coat? Para may idea sila. protected sa ano yan, sa pagpipintura. Protection sa pintura. At saka ano pa? Pampakapit ba yan? Makapit pagpaganda para hindi pag sumagal sa pader, hindi masasalubsub. So pampaking siya. Okay. So silang dalawa ni Kuya One yung nag-skim coat. So ito palang skim coat natin ay galing kay Ate Aileen. So ayan, maraming salamat Ate Aileen. Na nagagamit talaga namin siya ng lubusan. So baka daw sakto tong 5 sako dito sa tindahan ni Mama. So ayan, itong side na to okay na. Papakinisin pa to pag ililiha. Okay. So, ganun pala yung proseso mga nakbabanak. Ang ginagawa, pag once na finishing na talaga, una is, syempre lalagyan ng skim coat. Then, after skim coat, ililiha, papakinisin, bago pinturahan. Yung pala. Tama ba, Pang? So, sa sistema natin, yung gagawin natin dito sa ating tindahan para maging maayos at organized. Una, skim coat. Tapos, hindi pa muna natin pipinturahan. Skim coat, liha, tiles. Tapos kisame. Kasi naisip ko, pag once na pininturahan agad nang wala pang tiles, magdudumi-dumi. So, pwedeng ang gawin natin, skim coat, liha, tiles, pintura, bago kisame. Since andito naman na yung tiles natin, 'di ba? So, para kahit papano, organize at saka hindi na tayo maglilinis pa. Pag once na, kasi pag may tiles na pintura, syempre puti yung pintura. Puti yung pintura natin pa dito, di ba? So, ang pintura
pala dito sa tindahan ni Mama is color white para kahit paano ay lumawak siya tingnan. Ang iingay ng mga anak ko. Roger! Ano ba? Nagtatrabaho si Mama? Ang iingay nyo. Ha? Naghahanap buhay ako para sa ampanan nyo. Tago ka pa eh. Tago ka pa. Ingay. So, as I was saying, ayun yung pinaka-agenda natin. Para pa bago matapos ang December ay okay na tong tindahan ni Ma. Kaya naman natin paano hanggang ceiling. Ano kaya isisiling natin dito? Hardiplex? Ha? Para maganda tayo yung hardiplex eh. Na ano? Hardiplex eh, makapal yun. Makapal? Mahirap ikabit yung kahoy na. Kusina, ano naman sa tindahan mo. So ayun. Ha? Plywood lang. Mag-plywood madali ikabit. So ayun, ang sabi ni Papa, kasi syempre iniisip na natin kung anong iaano nating ceiling. Nagsasuggest ako kung hardiplex or gypsum board. Pero alam ko kasi yung gypsum board para sa mga moist area, sa mga CR ganyan. So ang nag-request si Papa na instead of hardiplex dito, ang ilagay na lang is plywood para lightweight yung material, madaling ikabit, and at the same time hindi ganun ka-pricey. So, yun yung naiisip namin para dito sa plywood ni Mama. Kasi sabi ni Papa, since tindahan lang naman, I mean, hindi naman siya ganun talagang dapat bigyan pa ng design ng bongga. Mag-plywood na lang para din madali siyang pinturahan. Smooth lang. So, ayan. Comment down below mga nakabana kung ano sa tingin niyo yung maganda. Plywood, hardiplex, or gypsum board. Kasi ayun yung nakita ko eh sa mga ceiling-ceiling. Ma, ayun na yung baby mo, Ma. Yung baby mo, ayun o, yung isa. So, kumain yan kanina, binahugan ni Mama. Ayun yung lalagyan. Yan. Tapos yan, lagi siyang nasa, nakbabike sa ilalim. Kaya nag-iingat ako kasi diyan siya natutulog minsan sa ilalim. Kumusta ka? Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. So ayan, pinapakot ko yung ating sliding window dito sa veranda. So, yeah. Kuya Joseph ulit. So actually, hindi ko naman talaga priority yung etong sliding. Pinakot ko lang kasi nga ang talaga namin, susukatin talaga namin is yung grilling sa taas. Kasi magbabakal na lang tayo sa taas para kahit paano ay mabilis. And at the same time, matibay. So ayan. Inaano ko na para kung pwede ihabol yung grilling sa 3rd floor para kahit papano ay pwede doon mag-celebrate. Diba? Since ang daming holidays sa dadaan, kaya lang natin ihabol. Kung di naman kaya, hindi naman natin pipilitin. Diba? So mamaya natin malalaman. So ayan, sinusukatan na yung ating grillings dito sa 3rd floor. Pero nagpa-coat pa lang naman ako para if ever meron na tayong choice. Kasi I am thinking kung concrete ba natin to or
itutubular na lang din natin para kahit papano ay mabilis at kahit papano matibay pa din. 'Di ba? So ayan si Kuya Joseph, inaano niya na. Inisa-isa niya ng sukatin, paikot. So ayun yung kagandahan na tapos na natin yung mga parang mga sidings ng third floor kasi pwede na siyang lagyan ng bakal. Kung magbabakal tayo na harang or railings dito sa may third floor. So dito ako kasi medyo mainit. Ayan. So ang sukat pala namin dito is yung standard 1 meter para kahit paano ay safe para sa mga bata, 'di ba? And yeah, excited ako. Ay puro quotation pa lang naman kasi syempre gusto ko kahit paano meron ng plano para tuloy-tuloy tayo. Kung kayanin man, kakayanin. Kung hindi, okay lang din naman. At least, di ba, meron tayong idea kung magkano siya. And, ayan, actually, iyaano ko naman sa inyo. I-share ko naman sa inyo yung mga quotation para kahit papano ay maano nyo rin. Malaman nyo din and magbigay kayo ng thoughts. Baka kasi may idea kayo kung mura ba siya or hindi. Or kung reasonable ba yung price. Kung mura na ba siya. And kung mas may igaganda pa sa idea natin, ano lang, tayo magkaroon tayo ng balitaktakan sa comment section, diba? So ito yung vlog ko kahapon, andito ako and andito na naman ako today. Nabibisita ko tong third floor madalas kasi gusto ko na talaga siyang maayos para kahit paano ay nalilito pa rin kasi ako kung palalagyan ko ba talaga siya ng bubong. Kasi naisip ko kung magbububong tayo sa mga darating na panahon, magiging high maintenance siya. Kasi syempre pag nasira yung bubong, 'di ba? Papalitan 'yon. And at the same time, tama nga naman na mas maganda meron talagang open area for stargazing, for natural light, ganyan. Kasi yung hangin, well ventilated naman dito, mataas. So, mahangin talaga. So, ang pinaka-concern na lang natin is yung budget and at the same time, yung maintenance. And, ayun, I'm torn between papabubungan ba lahat or ito lang, yung kwarto natin dito, yung hagdan at saka yung CR. So, hanggang dyan lang yung bubong. So, torn pa ako sa desisyon natin na yun. And yun, nangingi ako ng sign kay Lord kung ano ba dapat nating gawin. Ayan mga nakabanak, just to give you the quotation para may idea din kayo, para future reference na lang din. Yung sliding window natin doon sa ating veranda. Anong sukat nun, Kuya Joseph? Yung sliding? 8 by 7. 8 by 7. 80 by 70. Tama ba? 80 by 70. Yun yung sa veranda natin sa baba. Yung sa sliding door pa. Door pala yung sinasabi ko, Kuya. Sliding door. So, 80 by 70. It cost 11,700. Pero, ayan. Gagawin ni Kuya Joseph na 11K na lang. Tapos, yung mga awning windows natin sa CR, dalawa yon. Anong sukat doon, Kuya Joseph? 2 by 2. 2 by 2. So, 3.6. So, pumapatak siya ng 1.8 isang awning window. So, all in all, gagastos tayo ng 14,600 para sa sliding window. So, ayun, takip na lahat. Pero, ayun, quotation pa lang naman yun. And, syempre, pag-ipunan pa natin yun. Baka kayanin, di ba? Tapos, sa grillings naman, dito sa ating third floor, ay nakino-compute na ni Kuya Joseph. Para kahit papano ay may idea na tayo. Ayan, mga nakbabanak, ang magagastos natin sa railings. Kasi anong sukat niyan, Kuya? Ano? Ang 217 square foot lahat. 217 square foot lahat. So, yon, itong buong sidings natin. 240,000. Ayan, yung buong side natin na yan ay magkakahalaga ng 43,400 pesos. So, kumpleto na yon, buong sidings na yon. So, tignan natin kung kakayanin. Pero buti na lang andyan si Kuya Joseph para handang mag-ano yung sukat lang, ganyan. Tapos mag-ready naman na si Kuya Joseph pa rin yung tinatawag ko. Pagkain na ng budget. Pero, ayun,
tignan muna natin ang mangyayari. So, pinakode ko lang yung sliding door, awning, at saka yung railings natin. So, yeah. Salamat kay Joseph. And one call away lang naman si Kuya Joseph. Kung magpapagawa din pala kayo, yan, i-message nyo lang din ako. Pero, ngayon is bababa na kami kasi titignan ko na yung nangyayari sa baba. And babalikan lang namin kayo. Paglalagyan na namin kayo ng side. Po. Malamig ang simoy ng hangin, ay saya ng bawat tanawin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang ulong na ng langit. Pasko'y nagana, mayroong sigla ang lahat. Wala nang kalungkutan, lubos ang kasiyahan. Himig ng Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Ang saya ng mga tanawin, may awit ng simoy ng hangin. Dati na ba kayong mangaroling kami? Kakatuko namin kayo sa bahay nyo, isa-isa. Ay, mga ngaroling kasama, nalit pa yung kating nating isa pa. So, ayan, tapos na ang gawa ngayong araw. And then, is chill-chill na lang kami ni Papa. And pupunta ako ngayon sa House of Leia kasi doon ako mag-edit. Para kahit paano ay makabanding ko ang mga bakla. So, yeah. Mag-recap tayo sa nangyari for today. So, ayan, mga nagbabana. Ito siya, pagkabi. So, skin coat pala pero maliwalas na yung, yung tindahan ni Mama. So, tomorrow, ito yung skin coat nila. And, yeah, ito yung nangyari for today. So, excited na ako sa nangyayari pa. And, ayos, maliwalas na din. Kaya pa paano. Di ba, Roger? Di ba baby ko? So, ayan, skin coat update. Meron tayo. 3 kalahati pa. Diba? So, yeah. Kahit pa paano, okay na din. Si Babe. Ayan. So, ayan. Dito ko natatapusin ang ating vlog for today, mga nakbabanak. Ngayon, I'm so happy sa progreso ng ating nakbabahay. And I can't wait sa iba pang progreso. And, ayun, maraming salamat sa panonood hanggang dulo. And, ayan, ngayon is dito na tayo sa pinaka-inaabangan nyo bawat upload natin, ang ating number giving. It's giving. So, ayan, butter, stop. Opo. Tutulog. Isang tulog na lang. Yes. Okay. So, ayan mga nakbabanak, since nakita niyo si Kuya AJ, ang number for today natin is number 27. Dahil ayon ang birthday ni Kuya AJ. June 27. So, 27 ang ating number of the day. I-comment nyo na yan and abangan nyo pa yung uploads naming lahat. And ayun si Mama. Hi, Mang! Bye-bye ka na. Bye-bye! Maraming salamat sa panonood ng vlogs na ito, mga napabanak. And kung nag-enjoy kayo, don't forget to like and share this video. Mag-subscribe na kayo sa aking channel, Lumuluwet, at sa iba pang channel ng PNT members. And syempre sa aming group channel na PNT Production. Do not also forget to subscribe kay Mother Queen, kay Papa June, kay Ate Sheena, at sa lahat ng channels na nasa description box below. Support us! Support Filipino Vlogger! Again, it's your Mother Nak Balimwel. Lagi nagpapaalala yung palaganap natin ang relihiyon ng pambabanak. It's your Mother Nak Balimwel. Signing off. Bye!